Hi guys, welcome to my YouTube channel. Tara, pag-usapan natin yung bagong naiimbento. Pag-usapan natin yung nilabas na balita ayon sa DOTR. Huhulihin na daw yung mga motor na nag-overspeeding. So starting today, kapag may nabalita ng mga vloggers na nag-upload ng above speed limit, suspension na daw ng 3 months. Saan siguro ang take ko lang doon, napaka-imposible nilang magawa yun. Kailangan dumaan pa rin talaga ng tamang proseso. Paano kung yung sitwasyon na yun ever, di ba? Sitwasyon na di ka maiwasan na kailangan mo talagang magbabili. Sabihin natin, kailangan mo makaiwas sa truck. Pangalawa, may mga mababagal sa fast lane, so di siya pwedeng i-apply na suspended ka agad. So yun lang yung comment ko. Pero kung talagang sabihin natin nag-post ka, sinadya mo talagang nag-post ka ng speeding ka for the content, yun talaga. Pero sabihin natin na habang naka-camera kayo, nahagip ka lang ng video, nahagip mo lang na lumagpas ka ng 102, talaga siya pwedeng i-apply na ganun yung sistema. Kailangan may due process pa rin, kasi kailangan mo pa rin makuha yung panig ng iba. Panig nung nag-overspeeding bago mo i-suspended. So di mag-workout yun. Marami magre-reklamo dyan, tulad ko. So minsan kahit sa expressway di ko naman maiwasan na mag above the speed limit ako. Kasi una, dahil sa may nangyari na nga sa akin na issue related dun sa nagka-problema na ako dati sa truck, diba? Na-aksidente ako. So hamakin mo, running on, parang tumatakbo lang ako ng speed na almost 80 noon. And tingnan nyo, matikan pa ako mapipik na sandwich. So yun yung isa sa mga parang sabihin natin na disadvantage ng pagiging mabagal. Pangalawa, nagiging cause yan ng pagkaantok lang. Kasi bakit motovloggers lang? Dapat ina-apply rin yun sa lahat, especially dun sa mga sasakyan. Yung mga sasakyan din naman nag-overspeeding. Mas malala pa nga sasakyan, may mga may mga nagda-drug racing pa and dapat yung hinuhuli nila, diba? Kaysa pagtunan nila ng pansin yung mga motovloggers. Kadalasan naman kasi sa motovloggers, lang isolated cases lang naman yan. Hindi naman madalang lang may mangyari yan sa motovloggers. Hindi naman siya palagi. Sabihin natin nagka-problema tulad ng mga naging issue natin, yung Solid North na aksidente, bus yun. Pangalawa, sasakyan, yung racing ng LC Prado ba yun, nasasakyan, nakikipag-unahan pa siya. So yun, di ba? Sasakyan din yun.
Then pangatlo, sabihin natin yung bad behavior nung isang vlogger. Para sa akin yung formula hindi nagsasum up dun sa nag-overspeeding na motovlogger, eh uhulihin na. So, para sa akin, ano yung basis nyo? Anong basis nyo sa paghuli? Para kasi hindi lang kasi basta siya pwede na para mahuli ka na.